cannot take advice from people who distort the truth. And nobody believes them anyway. It's a waste of airtime to broadcast the claims of China because only their leadership believes in what they say anyway. Alam mo ba na hindi na naman mapakali ang China sa Pilipinas sa ngayon? Sapagkat si Defense Secretary Gilberto Teodoro noong Biyernes ay sinadyang hindi pansinin ang babala ng China laban sa plano nga ng Pilipinas na bumili ng mid-range missiles para palakasin ang depensa natin. Sa isang pahayag sa mga reporter habang na isang event sa Philippine Navy Headquarters sa Manila, sinabi ni Teodoro na may karapatan nga ang Pilipinas na magkaroon ng missile system kung gusto nito at walang karapatan ng ibang bansa na kontrolin ang desisyon natin sa pagpapalakas ng pwersa. Pinili niyang huwag pansinin ang mapabala ng China na naglalayong pigilan nga ang Pilipinas na bumili ng mga mid-range missiles at iginit na may karapatan ng bansa na palakasin ang kanyang depensa at hindi kinakailangang magpa-aproba pa sa kanilang karatig na bansa, lalong-lalo na sa China. Tumugon nga siya sa payag ng China na nagbabala sa Pilipinas na huwag nang magpatuloy sa maling desisyon matapos nilang malaman na seryoso ang Department of National Defense o DND sa pagbili ng Typhoon missile system mula sa United States. Nasa tabi natin ang lakas ng international na batas, hindi lang ang batas ng Pilipinas. Wala sa tabi ng China ang lakas ng batas. Wala silang karapatan, kaya nga leftist sila, ang matapang na pahayag ni Gibo. Siguro naman alam ng buong mundo kung sino ang nasa tamang daan at sino ang nasa maling daan. Siyempre, hindi natin dapat pakinggan ang mga taong binabaluktot ang katotohanan at walang naniniwala sa kanila. Kaya para kay Gibo, sayang lang ang oras na ipinapahayag ng mga paratang ng China sa kadahilanang ang mga leader lang nila ang naniniwala sa mga sinasabi nila. Ang mga pahayag nga ni Gibo ay lumabas isang araw pagkatapos ng sinabi ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China na si Lian Jian na ang intensyon ng Pilipinas na bumili ng mga missiles mula sa United States ay isang provocative at napakadelikado na hakbang. Isa sa pinakapaboritong linya ng China kapag nagpaplano ng Pilipinas na palakasin ang ating pwersa. Binanggit din ng China na ang plano ay maring magdulot ng tensyon at antagonismo sa rehiyon. Pero ayon nga kay Gibo, hindi pa final ang plano para sa missile acquisition at hindi lang nakatuon sa Typhoon missile system ng United States. Kasi kailangan pa daw ng consent para ito ay maibenta. Pero nagbabalak at nasa plano na talaga ng Pilipinas na magkaroon na ng ganitong klase ng mga kapasidad. Gayunpaman, sinabi ni Gibo na ang Pilipinas at United States ay magkakaroon ng review ng kanilang bilateral cooperation sa pagbisita ni US Defense Secretary Lloyd Austin sa Manila ngayong darating na linggo. Isa na namang oportunidad ito para maglatag ng mga magagandang plano para sa hinaharap. Ano man iyon, ito ay nasa institusyonal na basehan. Ang ating bilateral na relasyon. May mga mekanismo, halimbawa, ang Security Sector Assistance Roadmap, ang Bilateral Strategic Dialogue, at iba pang mekanismo tulad ng Squad, dagdag pa niya. Kaya para sa atin ay isang magandang pagkakataon ito para pasalamatan siya sa mga nagawa niya para patatagin ang alyansang ito. Hindi lang sa bilateral kundi pati na rin sa multilateral na paraan laban sa baluktot na plano ng China. Kaya't muli nagpapasalamat siya sa mga mamamayang Pilipino sa kanilang suporta sa stand ng presidente sa West Philippine Sea at nagpapasalamat din siya sa mas marami pang mga bansa na nagsimula nang makitang walang saysay ang propaganda ng China.
Alam mo ba na mayroong mid-range missile system ang United States na nakalagay na sa isang hindi pinapalabas na lokasyon sa hilaga ng Luzon? Dinala ito noong Abril bilang bahagi ng taunang salaknib drill sa pagitan ng mga tropa ng United States at Pilipinas. Ayon sa mga report, ito daw ang kauna-unang pagkakataon na nagdala ng ganitong klaseng weapon system ang United States sa bansa. Magbibigay ito ng kakayahan sa United States Forces na maglunsad ng Standard Missile 6 at Tomahawk land attack missiles sa ibabaw ng Luzon Strait. Sa deliberasyon ng budget ng Department of National Defense noong Huwebes, sinabi nga ni Senador Ronald De La Rosa ng pagbawas ng 10 billion mula sa 50 billion na budget ng DND na iminungkahi din ng House of Representatives ay talagang makakaapekto sa 7 components ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program para sa taong 2025. Kabilang ang mga cyber systems, forward support equipment, aviation at engineering equipment, karagdagang aircraft, joint tactical combat vehicles, at radar basing support systems. Sinabi naman ni Majority Leader Senator Francis Tolentino na dapat ikinonsidera daw ng DND ang pag-lease o pag-ukupa imbis na bumili ng mga military equipment. Dagdag pa nga ni Tolentino na mas cost-effective ang pag-lease kaysa pagbili dahil mas mababang initial investment, mas kaunti ang upfront capital expenditure at nagbibigay ito ng flexibility at mas mabilis din daw na upgrade nang hindi kinakailangang mag-commit sa long-term ownership. Sinabi naman ni Senator Juan Miguel Zubiri ng buong suporta sa proposed 2025 DND budget at binanggit na noong panahon ng kanyang pamumuno bilang Senate President, tumaas nga daw ang budget ng military ng halos 10 billion at nakabili ng mga bagong barko ang Philippine Coast Guard. At yun nga daw yung budget na ibinigay sa AFP para tulungan silang ipagtanggol ang ating teritoryo sa loob at labas ng ating mahangganan. Kaya anumang hakbang ng Chamber na magdadagdag sa budget ng Department of National Defense ay susuporta nila ito ng buong buo at solid